Aminado ang PNP o ang Philippine National Police na nagkaroon ng failure of intelligence sa magkasunod na pagsabog nung Sabado sa Quiapo, Maynila. Pero hindi raw ito terror attack. Itinuturing namang case solved ang naunang pagsabog sa Quiapo noong April 28. Hawak rin ng otoridad ang isa sa 4 na suspect sa pambobomba. May report si Ivan Mayrina. Isang linggo matapos ang pagsabog noong April 28, isa na naman pagsabog ang nangyari sa Quiapo nitong Sabado. Sa kuha ng CCTV sa Norsagaray Street, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo sa tapat ng gusali bago mag-alas 6 ng gabi. Maya-maya lang, ang mga tao nagpulasan palayo. Dalawang nasawi, ang lalaki sakay ng motor na nag-deliver ng package at ang tumanggap ng delivery para sa abogadong si Naser Abenal. 4 na iba pa ang sugatan. Hindi pa nakakalis sa mga pulis na nag-iimbestiga. May muli na namang sumabog mag-aalas 9 ng gabi. Nakunan din ng video ang aktwal na pagsabog. 2 pulis ang nasaktan. Agad pinalayo ang mga miyembro ng media kasama ng aming crew na 10 talampakan lang ang layo sa ikalawang blast site. Boss, clear tayo dyan. Yung mga baka di natin alam, may nakatanong dyan. Sa gitna ng inspeksyon ng NCRPO, natagpuan ang isang kahinahinalang bag sa isang tricycle. Sinuri ito gamit ang isang robot at ang sagawa ng controlled explosion ng mga otoridad. Sa pagsisiyasat ng MPD, 2 lang daw ang malinaw ngayon. Una, hindi ito konektado sa pagsabog sa Quiapo noong April 28. Ikalawa, hindi raw ito terror attack. According to him, the possibility or the motive behind the assassination attempt, that's what now we are calling it, an attempt or to assassinate or murder him, may be brought about by his work as a employee of the Bureau of Internal Revenue. Number 2, his work as a lawyer. That's why we need to review the cases that he is being handling in the past. And number 3, also his possible connection to his being the president of the ISMAMate of the Philippines. Wala naman kaaway ang tao yun. Oo, magandang yun, magandang pakikitungo sa makisama, pakikitungo sa mga tao. Ang Philippine National Police aminadong may failure of intelligence na nangyari. Hindi kami naghanap ng alibay, talaga may sumabog. We're very sorry, nalusutan tayo. Pinaghahanap na ang nagpadala ng kahon na naglalaman ng unang bomba. Sa isang pahayag, sinabi ng Grab Express, ang courier service na ginamit ng suspect sa paghahatid ng bomba, na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa isang source, mismong nung araw ng pagsabog lang gumawa ng account na nakapangalan sa isang babae ang nagpadala ng package. Pero hindi na raw makontak ang numero. Maliban naman sa kanya, may 4 pang itinuturing na persons of interest. Dahil sa riwa pang tensyon, nabulabog tuloy ang mga residente ng Hidalgo Street sa pagputok ng isang transformer ng kuryente kanina madaling araw. Inakala kasi nilang bomba na naman ang sumabog. Multiple frustrated murder. Samantala, arestado na ang isa sa 4 na tinukoy na suspect sa pambobomba ng April 28 sa Quiapo. Siya si Abel Macaraya. Wala naman ako kasalanan doon, inadamay lang ako sa yung ginagawa nila. Kaya ako para linisin ko yung ko. Kasi naghahanap buhay ng mga doon, may pwesto pa kami doon, sa katabi ng sumabog. Ayon sa pulisya, ikinuwento ni Macaraya na paghihiganting motibo sa pambobomba. Restback daw nila ito sa magkakapatid nilang target na nanggulpi raw sa kanyang minor de edad na bayaw. We were able to talk with Abel Macaraya during the investigation of the complaint for child abuse against his brother-in-law. During that interview, he denied being present in that location. Sa kuhang ito ng CCTV, isang araw bago ang pagsabog, makikita si Macaraya at isang alias Alimoro na umanay kasabot din. Walang kuha ng aktwal na pagtatanim ng bomba, pero pinagdududahan ng pulisya ang kilos ni alias Alimoro ilang segundo pagkatapos sa pagsabog. Walking unconcerned as if nothing happened with the immediate explosion of the bomb, which is only about 20 meters away from that distance where the bomb exploded. Isang Raymond Mendoza na kaibigan daw ni Macaraya nagtanim ng bomba. Si Mendoza rin daw ang kontak ng isang alias Saro na siyang gumawa ng homemade pipe bomb na katulad dito. Ang isa pa raw sigurado,
walang kinalaman ng grupong ISIS sa pagsabog. Abel, member daw ba ikaw ng ISIS? Wala akong Member ba alam ng na ISIS na nakapunta ka na ba sa ISIS o nakasama? This type of explosive is not compatible or not in line with the signatures used by different threat groups in the Philippines. So Patuloy ang pagtugis sa iba pang mga suspect. Ivan Mayrina, GMA News.